Mula pa noong unang inilabas ang AUV dito sa Pilipinas ay tinangkilik na yan ng mga Pinoy. At sa palagay ko nga po kung hindi yan na phase out ay hindi po yan basta-basta malalaos. At sigurado po ako marami pa rin bibili niyan. Pero alam nyo ba guys na ang istorya po ng AUV ay pwede nating sabihin na nagsimula sa mga jeepney. After po kasi ng World War II, maraming mga Willys Jeep ang iniwan dito ng mga kano. Tapos dahil very creative ang mga Pilipino ay nai-repurpose natin yan at ginawa nating pangkarga at saka pangpasada. Nag-click po yan talaga dito sa Pilipinas noon. At nung maubos na natin yung mga Willys Jeep na iniwan dito ng mga kano, ay inabot pa nating mag-import sa ibang bansa para ma-meet yung demand. Kaya lang guys, pagdating po ng 1970s ay nagkaroon po ng tinatawag na PCMP program or Progressive Car Manufacturing Program. Basically ay restriction po yan sa pag-i-import ng mga sasakyan. Tapos inuobliga yung mga car manufacturers na mag-source locally ng mga automotive components. At dyan na nga po nagsimula ang AUV. Ang pinaka-popular po na AUV noon ay itong Toyota Tamaraw na inintroduce po dito sa Pilipinas noong 1976. Ang nagmamanufacture po niyan dito noon ay ang Delta Motors Corporation. 1.2 Toyota 3K gasoline engine po ang nakasalpak dyan noon. Ang entry naman po ng Ford para sa AUV market dito sa Pilipinas ay ang Ford Fiera. Nagkaroon po ito ng iba't ibang versions. Ang Fiera 1 na powered by OHV gasoline engine na ginagamit din noon sa Ford Escort na kotse. Ang Fiera 2 na bukod sa gasoline engine ay mayroon ding diesel engine. Ang Fiera 3 naman ay yung minomodel noon ng batikang komedyante na si Rod Navarro. Tapos ang pinakahuli ay yung Fiera 4. Hindi naman po nagpahuli ang General Motors kasi naglabas din po sila ng version nila ng AUV na tinawag naman po nilang GM Harabas. Sa lahat po ng mga AUV noon ay ito ang pinakamaliit. Meron naman po itong dalawang version. Yung isa ay style Jeep ang configuration. Tapos yung isa naman ay taxi style na merong pillar hinge doors. Siyempre, meron din pong AUV ang Mitsubishi noon at yan po ay yung tinatawag na Cimarron. Ito naman pong Cimarron ay pwede nating sabihin na ninuno ng L300 natin ngayon. Technically, ito po ang pinakauna sanang AUV. Kasi ang pinakaunang Cimarron po ay matitrace natin hanggang noong 1961. Kaya nga lang guys, ang Cimarron kasi kakaiba sa ibang AUV dahil ang makina po nito ay nakapwesto po sa ilalim ng upuan ng driver. So, mas mukha itong van kaysa sa AUV. Sumikat din po sa paggawa ng AUV ang FMC or ang Francisco Motor Corporation. Sila po ang gumawa ng FMC Pinoy na hango sa Mazda pickup na later on ay medyo nilakihan nila at tinawag nilang Anfra. Itong Anfra guys ay naging available hanggang noong 2004. Madalas nyo itong makikita noon na ginagawang service ng PLDT. Pagdating po ng 1984 ay umalis sa Pilipinas ang Ford pero binili naman po ng Nissan yung rights sa pag-produce ng Ford Fiera 4 na tinawag naman nilang Nissan Vida. Siguro guys, kilala nyo rin yung van na Mitsubishi Delica. Yung Delica po ay short for Delivery Cargo. Yang pong van na yan ay sumikat sa Japan noong 1970s. Kaya dinala po yan dito sa Pilipinas pero noong 1983 na. Ang tawag naman yan dito sa atin ay L300. 4 years later, pagdating ng 1987, ay kinonvert po itong van na ito para maging AUV na tinawag naman po nating L300 FB. Sobrang sikat po nito noon na ginagamit pang-deliver at saka company or school service. Sikat na sikat din po ang diesel engine nito na 4D56. Sa sobrang iconic po ng sasakyan na ito, hanggang ngayon available pa po siya. Pero hindi na po 4D56 ang nakalagay na makina kasi bawal na po ang Euro 2. Kaya ang nakasalpak na po na makina dito ay Euro 4 compliant na. At yan po ay ang 4N14 Turbo. Pagdating naman po ng 90s ay na-revive itong Toyota Tamaraw. Pero this time ang tawag po ay Toyota Tamaraw FX. Mabilis na sumikat po ang Tamaraw FX dito sa Pilipinas noong 90s. At sa sobrang kasikatan po niyan,
ay naging daan yan para magkaroon ng new breed o public transport na tinatawag natin noon na garage service. So ang style po nito ay pipila yung mga Tamaraw FX doon sa isang terminal, hihintayin mapuno, tapos babiyahe po yan, hihinto po yan doon sa kabilang terminal na. At dyan na rin po nanggaling yung term na FX Terminal na ngayon naman ay naging UV Express Terminal na. Pagkaraan po ng ilang taon ay nakisabay sa kasikatan ng Toyota Tamaraw FX ang Isuzu kasi inilabas naman po nila ang Isuzu Highlander na ang tawag naman po sa ibang bansa ay Isuzu Panther. Mas lamang ito sa Tamaraw FX kasi mas modern ang itsura, tapos mas malakas pa ang 2.5 diesel engine nito na 4JA1. Siyempre hindi po pahuhuli dyan ang Mitsubishi kasi naglabas naman po sila ng AUV na inawig nila ng konti sa Pajero. At yan po ay ang Mitsubishi Adventure. Ang kagandahan naman po sa Mitsubishi Adventure noon ay pwede kang mamili sa diesel engine na 4D56 or yung iconic gasoline engine na 4G63 na ginagamit din sa mga pangkarerang rally cars na Lancer. Pagdating po ng 1998 ay itinigil na po ang production ng Toyota Tamaraw FX kasi inilabas naman po nila yung Toyota Tamaraw Revo na mas malaki kaysa sa Highlander at Adventure. Mas mahaba po yung mga upuan nito sa likod. Na kung ang uupo ay medyo slim ay pwedeng pagkasyahin ang 6. Tapos sa may gitna naman ay kasya ang 4, sa may bandang harapan naman ay kasya ang 2. Tapos ang kagandahan naman po sa Revo, yung gasoline engine nito naka-EFI na. So mas tahimik at saka mas fuel efficient. Meron din itong variant na naka 2.4 diesel engine. Pagdating po ng 2001, ay naglabas ulit ang Isuzu na kapalit naman ng Highlander. Yan po ay ang Isuzu Crosswind na arguably ay ang pinaka-poging AUV. Lalo yung variant nila noon na XUVI at saka Sportivo na mapapagkamalan mo ng SUV. Kasi guys, mas matangkad ito, mas malalaki yung gulong, tapos yung reserbang gulong niya ay hindi na doon nakalagay sa may ilalim. Nakamount po ito doon sa pintuan sa likod na usong-uso noon sa mga SUV. Pagdating po ng 2005, sadly ay itinigil na po ang production ng Toyota Revo dahil nag-introduce na po sila ng MPV at yan na nga po ang Toyota Innova. Pero ang Mitsubishi noon ay tuloy pa rin sa pagbebenta ng Mitsubishi Adventure. Pero naglabas sila ng MPV at yan po ay yung Mitsubishi Fusion. Kaya nga lang guys, itong Fusion ay hindi masyadong nag-click. Kaya mas nauna pa itong na-discontinue kaysa sa Mitsubishi Adventure. Kasi ang Mitsubishi Adventure ay nakasurvive hanggang year 2017. Pagkatapos noon ay pinalitan na ito ng Mitsubishi Expander na ngayon ay ang number 1 selling MPV dito sa Pilipinas. Ang Isuzu Crosswind naman ay namayagpag pa ng 1 taon. Kung 2017 huminto ang Adventures, ang Isuzu Crosswind naman ay 2018. Kaya nga lang, wala silang kapalit na MPV. Pero ngayon guys, mukhang magsisimula nang bumalik ulit ang AUV kasi available na po ulit ang Toyota Tamaraw. Anong malay nyo, baka mga ilang taon pa, meron na ulit Mitsubishi Adventure o kaya naman Isuzu Crosswind.